Ayan. So magandang hapon po sa inyo lahat. Palapakan nga natin si Jesus. Next week na po yung ating program, yung ating Martyrdom Anointing Delegation, kung saan itatalaga tayo as a martyr before the Lord, at water baptism. No? Taas po kamay yung mga babautismuhan. Next week, magdala na ho kayo ng dalhin nyo na po yung t-shirt po ninyo na pang baptism na blue. Amen? So ngayon po ay pangilang linggo na ho natin ito ngayon. Pang third week na tayo. Last week po, tinuro ko po sa inyo about kay Esteban. Amen po ba? Amen? So ngayon naman ay pag-usapan naman po natin, kaninang umaga po, pagising ko po, bago po ako magising, nanaginip po ako. Hindi ko na po i-detail yung panaginip ko, pero ako daw po ay binigyan ng ID, na may ID lace. At ang sabi doon, yung ID na yan ay ID ng apostol, sabi doon. Ngayon, pagising ko po ng umaga, pagdilat ko po, nakarinig po ako ng boses. Ang sabi ng boses, unang Korinto, kapitulo 4. O, 1 Corinthians chapter 4. Yun yung word. 1 Corinthians chapter 4. Tapos bilang apostol. So, pagdilat ko po, sabi ko, siguro ito yung word ng Lord sa akin para ngayong hapon. Amen? Naniniwala kayo doon? Si Lord pwede kayong kausapin sa panaginip? Pagising nyo, may boses kayo marinig? Amen. So, ito po yung option nyo kanina. Unang Korinto chapter 4, verse 9, 10, 11, 12, and 13. Martyrdom. Third week. Ang topic ko po ngayon ay Paul the Apostle as martyr. Basahin ko lang po sa verse 9. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Verse 10. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo na may marurunong dahil kay Kristo. May hina kami, kayo na may malalakas. Hinahamak kami, kayo na may pinaparangalan. Verse 11. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinahihirapan at walang matirhan. Verse 12. Nagpapakahirap kami at nagbabalat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami inuusig. Nagtitiis kami. Verse 13. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kami sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Meron po bang pinangako ang Panginoon na kapag tayo sumunod sa Kanya, lahat magiging maayos? Ha? Meron bang ipinangako ang Panginoon na walang problema kapag sumunod ka sa Kanya, aalisin ng Diyos ang pagsubok, aalisin ng Diyos ang problema? Meron bang pangako ang Diyos na gano'n? Anong pangako ng Lord? Buhay na kasiya-siya. Ano yung kasiyahan natin? Pera? Material na bagay? O ang Panginoon mismo? Ano po? So ngayon po, ito po mga taga-Korinto, sabi ni Pablo, mayayaman na kayo. Kami naman mga mahihirap. Alam niyo kung bakit? Sabi sa isang pag-aaral po, napaka-sarcastic daw po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Alam niyo kung anong problema ng mga taga-Korinto? Feeling ng mga taga-Korinto, dahil maunlad na yung buhay nila, at sila ay may pananampalataya kay Lord, hindi na nila masyadong pinakikinggan si Apostol Pablo. Feeling kasi nila, spiritually developed na sila, mature na sila, physically and materially okay na sila. Kaya pagdating kay Apostol Pablo, pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo, mayaman na nga kayo. Kami mahirap. Parang gusto sabihin ni Apostol Pablo, kaya pala ayaw nyo nang makinig sa akin.
Naranasan niyo na ba yung ganon? Yung pinag-aral mo, nung tumalino, mas matalino pa sa'yo. Ayaw na makinig. Hello? Meron ba? Meron po ba? Ha? Marami. Ngayon po, martyr. Yung word na martyr, ito po ay makukuha ninyo sa Acts chapter 1 verse 8. Nang sabi doon, magiging saksi ko kayo. Pray nga. Na-pray na ba tayo? Pray na ba ako? Di pa, no? Pray mo tayo, Panginoon, salamat po sa iyong salita. Samahan mo kami, kayo po magsalita sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung word po na martyr ay hango sa salitang martus. Na yung word na martus, translate sa English na witness. At translate sa Tagalog na saksi. At ang sabi ni Jesus, kayo ay magiging saksi ko. Yung word na saksi, sa Acts chapter 1 verse 8, ay katumbas na ang ibig sabihin ay martus o martir. Ngayon po, kapag kayo po ay naging Kristiyano, sabi dito sa tanong ng OPSA ninyo, one friend sharpens another, o small group discussion, ano ang kaibahan ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ngayong kasalukuyan? Anong pagkakaiba ng mga apostol noon sa mga apostol sa mga Kristiyano ngayon? Ate Shaira, tingin mo. Ha? Wala silang sariling bahay. Anong pagkakaiba ng mga Kristiyano ngayon at yung mga apostol noon? Ang mga Kristiyano ngayon, Kristiyano lang pag Sabado, Linggo, minsan. Sorry, no? Totoo hindi. Tama? Pupunta ng simbahan, late pa yan. Tama ba ako? Pagtapos ng simba, pumupunta ng mall. Ang mga Kristiyano noon, seryoso sila sa pagiging Kristiyano nila. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay naging Kristiyano at hindi ka sanay sa hirap, mahihirapan ka maging Kristiyano. Hello? Naniniwala ba kayo doon? Mahirap maging Kristiyano. Asan ba yung cellphone ko? Pakikuha na lang dyan sa loob. Mahirap maging Kristiyano kung ang nais natin ay kaginhawahan. Hindi ko po sinasabi na may poverty mentality po ako. Kasi, eto na. Naalala ko na yung word sa akin ni Lord kagabi. Ay, kagabi ba yung kaninang umaga? Okay, meron po akong gesture dito. Nakalimutan ko na to eh. Pagtingin ko kay sister, naalala ko yung word. Okay. Meron po akong dalawang prayer shawl. Meron pong isang testimony. Naroon po siya ng isang pangitain. Yung isang lingkod ng Panginoon. Nagpakita sa pangitain niya si Lord Jesus Christ. At si Lord Jesus Christ may dalawang talit. May dalawang shawl na hawak. Tinanong niya yung kanyang anak, sa pangitain, pumili ka. Ito o ito. Doon sa pangitain niya, hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya. Sino dito pipili ng puti? O, tayo, ano pipiliin niyo? Puti. O, sige, taas mo na yung puti. Ayun. Taas yung brown. Ayun. Pares naman tama, no? So, habang nasa pangitain siya, hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Binilungan siya ng Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, yung piliin mo yung brown. Nung pinili niya yung brown, ngumiti sa kanya si Jesus. Alam mo, sabi ni Jesus, tama yung decision mo. Kasi nung ako ay nasa lupa, etong balabal ang suot ko. Ito'y balabal ng pagpapakumbaba at sakripisyo. At kapag sinuot mo ito sa lupa, pagdating mo sa langit, babalabala naman kita ng damit na puti na ikaw ay matuwid at successful at gantimpala ko sa iyo. Mga kapatid, sino po dito gusto mong suotan ka ng damit ng puti ng Panginoon pagdating sa langit? Suotin po natin yung damit ng pagpapakumbaba ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon po, the more tayo nagsasakripisyo
Lord, the more mas malaki yung reward natin sa langit. Naniniwala kayo doon? Mas malaki ang gantimpala natin sa langit kapag mas marami tayong challenges, pagsubok, sakripisyo kay Lord. Kaya nga mga kapatid, itong teaching natin na ito, minsan magtataka kayo, parang pag may nakakita ng damit ninyo, martyr, count me in, martyr, no turning back, parang ang corny-corny naman ng church nyo. Totoo hindi? Di ba parang napaka-corny suotin? No? Kasi ang nasanay ng mga Kristiyano ngayon, I am saved by the grace. I am loved by God. Pero yung word na martyr, parang, ha? Mas paano ako yung Bluetooth niyan? Parang hindi, parang corny. Hello? Tama ba ako? Parang bang corny? Corny ba? Yung parang, totoo hindi. Parang corny, no? Parang talaga. Parang, ano ba yun? Parang, out of this world na yata si Pastor Ronald. Tingin nyo. Out of this world na kaya ako? Mga kapatid. Ha? Parang out of this world si Pastor Ronald. Na nag-background lang po ako. Ngayon, may sabi po ako sa inyo. The more kayong nagsasakripisyo kay Lord, the more nalulugod ang Panginoon sa inyo. Sino gusto dito nang meron kayong gantimpala sa langit? Magtrabaho tayo dito sa lupa. Amen. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Yung ibig sabihin ng apostol po, no, ibig word sa kanila, apostol eh. Ibig sabihin messenger, sent out. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, asahan mo yung pagtawag sa iyo ng Lord ay isang mission. Hello? Ulitin ko po. Sabi niyo nga po, mission. Dapat nasa mission ka. Dapat may ministry ka. Alam niyo po ba kapag nawala kayo sa ministry, nawala kayo sa calling ninyo, hindi kayo magiging masaya? Kahit may pera kayo, may sasakyan kayo, pag wala kayo sa calling ninyo sa Panginoon, kasi yung calling nyo kay Lord, yan ang magbibigay ng comfort, kalakasan, kasiyahan sa buhay ninyo. Kapag nilalakaran ninyo yung lakad, yung pinagagawa ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya sabi niya po si Pablo, kami ang pinakahamak, mga kapatid. Makinig kayo sa akin mabuti. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, ituring mo yung sarili mong pinakahamak sa mundong ito. Kaya nga po, pansinin niyo po yung wall ko sa Facebook wall ko. Nakakita kasi ako po sa Facebook, yung isang kagubatan na kulay green lahat. Tapos may isang puno na kulay dilaw. Tapos nakalagay na caption doon, make difference. Kaya ginawa ko, parang bagay sa akin to ah. Kaya alam mo ginawa ko dun sa wall ko, nilagay ko? Stay weird. Stay different, stay humble. Alam niyo bakit stay weird? Weird. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, taliwas yung iniisip mo sa mundo. Taliwas yung buhok ko sa mundo. Natataka nga sila tumawag sa akin nakaraan si Pastor D. Meron daw isang teacher na Christian, na reklamador. At natataka, teacher ba naman daw ako, at ako din pastor, bakit umaba buhok ko? Salamat sa Panginoon. Bakit? Si Lord, wala sa buhok nakatingin. Yan ang gagawin ko. Kailangan ko bang i-fit yung sarili ko sa kanila? Hello? Sabihin ng iba, pastor, nasa mundo pa tayo. Yes! Pero ambassador tayo ni Christ. Dapat hindi tayo under ng anumang klaseng tradisyon sa mundong ito. Under tayo ng tradisyon ng langit. Bakit yung nakasyon? Bakit yung master ko nakasyon din? Bakit mababuk mo? Sino nagsabi sa iyo magpagupit? Hindi ba ninyo alam ang mga apostol, ang mga propeta sa Old Testament, mahaba ang buhok? Hello? Hello?
Eh kung sabi ko sa'yo, manghihina ako kapag napagupit ako. Nanaginip nga ako eh. Nagpagupit daw ako. Na-depressed daw ako, nagpagupit ako ng buhok. Paglabas ko doon ng kalipasyon sa panaginip ko, hindi ko nakasalubong eh. Nakita ko yung sarili ko, naglalakad na una. At yung nauna ako, nakita ko yung sarili ko, mahaba yung buhok ako, namamaiksi yung buhok sa likod. Bakit gano'n? Alam mo sabi sa akin, huwag kang papagupit ng buhok. Alam niyo kung bakit ako nagpipreach na may ganito? Kasi, unti-unti ako dinadress ng Lord ng kakaiba. Sabi ko, Lord, gawin mo na lang akong modern. Huwag mo na akong pasukin naman kung ano-ano mga abi-abito na yan. Magmumukha pa akong tawag dito? Ermitanyo. Ate ko anong problema sa akin eh. Mukha doon ko ermitanyo eh. Anong gagawin ko? Ito yung design ng Panginoon sa akin. Hello mga kapatid. Kaya kinakailangan pag Kristiyano ka, ay tamakamakin ka sa itsura mo, okay lang yun. Kasi bakit? You are not under the culture of this world. Under tayo ng kultura ng langit. Hello? Sabi nyo nga, ambassador. Sino magtuturo sa kanila kung paano mag-dress papunta sa langit? This is part of dress rehearsal. Yung pagsuot ko ng ganito, part ito ng dress rehearsal ko sa langit. Kaya may isang pastor, lagi siya nagsusuot ng prayer shawl. Tinanong ko sa kanya, anong silbi ng prayer shawl sa iyo, pastor? Eh, Mishiyani ka kaya nakaganito. Sabi ko, pastor, sa akin, kapag pinasot ako ng ganyan ng Panginoon, pag hinampas ko yung prayer shawl ko na yan, gumagaling yung tao. Kinakailangan, kapag pinasot sa iyo ng Lord, may sabihin niya, may prophetic gesture. May effect yan, may power yan. Si Apostol Pablo, yung kanyang panyo, kapag di siya nakapunta sa isang simbahan, yung panyo na lang ni Apostol Pablo, ibibigay niya doon sa ano, o tari mo yung panyo ko sa mga sinasaniban. Lahat ng dampian ng panyo ni Apostol Pablo gumagaling. Hello? Meron ba sa Bible school yan? Tinuturo ba yan? Paano mag-impart ng anointing sa panyo na walang utak? Sino ako parang ng live ko dito? Mahiya ka naman. Mahiya ka naman sa tungkod. Mahiya ka naman sa panyo. Mahiya ka sa donkey. Kung ayaw niyo mag-worship, yung donkey nagsasalita. Mahiya ka sa bato. Kung ayaw niyo sumamba, may batong sasambat papalakpak sa Panginoon. Mahiya ka naman sa tungkod. Ang tungkod walang utak. Pero nagpagamit sa Panginoon, pati dagat na hati. Amen. Yung panyong walang gamit, kayang gamitin ng Panginoon. Alam niyo, may sabihin mo ko sa inyo. Stay weird. Amen. Ano ba naman tanto for Jesus na pinag-uusapan niyo? Eh, ano pa kailan mo? Halika. Pinag-usapan lang namin yung lover of our soul. Hello? Weird na yung asawa mo. Ano ba meron sa simbahan? Bakit buong araw ng linggo, nandun kayo? Mula umaga hanggang gabi. Weird na yung asawa mo sa'yo. Stay weird! Bakit? Hindi mo kailangan i-fit yung sarili mo sa standard ng mundo. Ang kailangan natin, i-fit yung sarili natin sa standard ng Panginoon. Hello? Alam mo sabi sa akin ni Jesus? Ilan ang Diyos? Isa. Ilang persona? 3. Alam mo sabi sa akin? Natawa ko. Dito ako. Sabi pa naman sa akin ng Lord, hanggat kaming 3. Masaya sa ginagawa mo. Wala kang problemahin kahit anong isipin sa'yo ng iba. Yung 3 pumapalakpak sa'yo eh. Yung Father, Son, Holy Spirit. Bakit mo iisipin yung isipin ng iba sa'yo? Hello? Isang Diyos, 3 persona pumapalakpak sa langit kapag ginagawa mo yung kalooban niya. Hello? So, willing ba kayo maging isa sa mga habak sa mundong ito? Ha? Minura ka dahil Kristiyano ka, umiyak ka, ba't umiyak? Dapat sanay ka na. Nung dala-dala yung kaban ng tipan, anong sabi ni David? Kaya mo sabi ni David ha? Nagsisayaw si David. Nagsisayaw si David. Anong sabi ng asawa niya? Oh, magandang araw sa isang hari na sumasayaw na parang baliw sa labas. Ano sabi ni David? Na-open ka ba? So Tagalog, no? Para na-open ka ba dahil sa ginagawa ko? Di ba alam, kaya ko pang gawin ang mas malala dyan. Ginawa ko yun sa Panginoon. Alam niyo po, makinig kayo sa akin. Pakinig kayo sa akin. Hanggat hindi kayo nagiging weird sa mundo,
hindi magiging karapat-dapat yung worship nyo kay Lord. Hanggat hindi ka umiiyak, tumutuloy yung sipon mo, kahit ang weird natin dito dati Sabi ni Pastor Rico, magdalihans ako, bato-bato, pwede ba dito? Maglihans ka, Pastor! Ay, pagsakan, mga to! Nakita nag-i-stay sa graba! Kung ipopost mo sa post, ano ba itong mga tao to? Wala na sa utak. Na-slay sa graba. Hello? Sabi mo sa katabi mo, dapat sanay ka na, hinahamak. Hello? Sabi mo, dapat sanay na ako. Sabi mo, sanay na ako dapat. Who cares? Amen po ba? Amen po ba? Tingnan nyo Sige, kayo mag-isip. Diba? Pag nakaganto ako, ganda ng forma ko, no? Pastor na pastor, diba? Mamaya-maya, pag worship na, sabi ng Holy Spirit, kunin mo na yung yung prayer shawl mo. Kunin mo lang prayer shawl. Kaya yung ako Ano sa Lord? Kunin mo na yung shupar. Ang gagawin ko, Lord. Hipan mo. Sabi ni Lord, hindi pa sapat. Kuha ka naman ng banner. Kaya, yung tsura ko, Lord. Ano next? Hindi sayawan mo. Sayaw naman ako ngayon. Tama, hindi. Sabi ni Lord, kulang pa, di pa ako masaya. Bakit, Lord? Habang sumasayaw ka, nagsusupar ka pa. Supar mo na ako. Yung mga tao, nasanay na sa worship. Weird naman ito. Tama. Si Lord hindi satisfied sa worship na taas lang ng taas. Kinakailangan ipakita mong baliw ka sa Kanya. Hey! Kung gusto niyo mag-overflow ang glory at anointing ng Lord at ang blessing ng Lord, dapat overflowing din tayo sa worship. Hanggat hindi ko kayo nakikita, hanggat hindi nakikita ng Lord na tumutulog ang luha nyo dyan, nakadapa kayo, nakaluhod kayo, umiyak kayo, nakataas ang kamay ninyo, you are not worshiping the King of Kings. Kasi ang totoong pagsamba kay Lord, may manifestation na wala ka nang pakialam kung nisipin sa ibang tao. Kasi masyado kayong disente. Ginawa natin disente ang Diyos. Hello? Hello? Kapag professional na doktor, inhale, exhale, ubo ka nga. Inhale, exhale, ubo. Dok, ano yung sakit ko? May ubo ka. Masyadong disente, di ba? Kailangan formal na formal, tama? Yun yung doktor, dito sa mundong ito. Pero si Jesus, tignan mo si Jesus, mayroong pipe. Nabasa niyo yun? Dumurak si Lord. Yung durak niya, pinungas doon sa dila ng yung laway niya nilagay doon sa dila ng pipe. Tsaka nakapagsalta, kung ako yung pastor ganun, wala na, viral na ako sa Facebook. Ay, ang panahon ni Josaphat, makikipagtikba sila sa kalaban. Dapat, ang tinawag niya, lahat na magigiting, mahuhusay. Ano sabi ng Lord? Tawagin yung mga pare. Kumuha ng trumpeta. Lahat ng worshiper, lagay niyo sa harapan. Saan yung mga mandirigma? Sa likod. Anong gagawin namin? Mag-worship na kayo. Nag-worship siya. Alam mo nangyari, nag-away-away yung mga kalaban nila. Pagdating nila doon sa labanan, ubos na lahat. Ang natira na lang doon, kayamanan. Alam ba, inabot ng 3 araw yata bago nila makuha lahat ng kayamanan. Gusto ninyo i-bless kayo ng Lord? Stay weird! Hey, stay weird! Nakwento ko na ba sa inyo dati? Pumunta ako sa simbahan ng malaki. Hindi ko kilala yung pastor, hindi ko kilala. Nag-worship na.
Okay, bumulong ba naman sa akin ng Holy Spirit? Sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, pumunta ka doon sa stage, lumuhod ka. Lord, ikaw ba talaga to? Sabi ko, hindi sa amin simbahan to. Hindi ako kilala, kararating ko lang dito, hindi ako kilala, Lord. Sabi ko, syempre kahit narinig ko na, di ba? Ang gagawin ko, sige nga, Lord, kung ikaw yan. Itong nasa harapan ko, nakaharang. Paalisin mo. Pag sabi ko gano'n, sabi ko, my God, umalis! Eto na, doon ako eh. Punta ngayon ako sa stage. Bahala ka na, Lord. Walang altar call! Worship lang yun, walang altar call! Bahala ka na, Panginoon. Yung pastor, nung nakita niya ako lumuhod, sabi ng Holy Spirit sa pastor, sabihin mo sa lahat, lumuhod kayo. Hinihintay lang pala ako sumunod kasi gusto pala ng Lord paluhurin lahat ng mga tao ng simbahan. Hello! Amen! Kahit hamakin ka sa itsura mo, who cares? Martir tayo kay Lord. Paano ba malulugod si Lord sa atin? Paano siya malulugod? Huwag mo isipin na ibang tao sa'yo. Hanggang iniisip mo yung isipin ng tao sa'yo, hindi ka magiging kalugod-lugod kay Lord. Kailangan broken ka. Broken. Sabi niya, broken. Basag ka. Wala kang ego, wala kang pride, wala kang iniingatang pangalan. Kahit anong sabihin sa'yo ng tao, as soon as you're doing the will of God in your life, who cares? Hello? Alam mo? Psalms 92 verse 10. Pinataas mo yung sungay ko. Sungay power. Pinataas mo yung sungay ko. Kasing taas ng sungay ng isang mailap na toro. Alam mo ba yung toro? Mailap? Ha? Dapat maging mailap yung toro. Ano yung mailap na toro? Kahit habulin mo, hindi mo mahabol. Ano yung sabi ko? Weird ka na! Sige, habulin nyo ako! Baka mapakilap sa inyo! That's worship! Yan yung totoong pagsamba kay Lord. Yan ang totoong tinawag ng Panginoon. Wala siyang pakialam. Hindi niya kailangan i-fit yung sarili niya sa mundo. Pastor, nasa modern na tayo. Kung wala sinabi sa akin si Lord, hindi mag-fit ako sa modern. Pero kung si Lord mismo nagsabi, ganito itsura ko, sino pakikinggan ko? Ha? Napanood niyo ba yung preaching ko dun sa 8 minutes na preaching ko dun sa school? Sa akin nakakita, nagpipreach yung pastor. Naka-shades. Di ba? Di ba? Naka-shades ako eh. Umupo pa ako dun sa stage eh. Tuwan-tuwa yung mga bata eh. Hello? Alam niyo ba si Lord weird? Alam niyo ba si Lord weird? Bakit? Paano ko nasabing weird si Lord? Ha? Bakit? Saan masarap matulog? Sa bangka, sa bahay? Sa bahay! Si Lord, isang beses lang mabanggit sa Bible natulog, doon pa sa bangka! Ginising pa doon sa bangka! Saka lang, di ba? Hello? Amen po ba? Napaka-weird, di po ba? Ito pa. Launa yung mga apostol, naglayag na. Naiwan si Lord. Pagdating ng madaling araw, dahil nauna yung mga apostol sa bangka, at palakas ang hangin, ginawa ng Panginoon, weird nga weird. Isipin mo, kunyari, nakaputing damit si Lord, kunyari na nakaputi, o brown, puting, medyo dirty white, tapos, wala namang transportation, lumakad ngayon sa tubig si Lord. Weird nga weird. Siguro sabi ko, ano naman ito? No? Lalakad ngayon. Weird nga, weird eh. Ay, sabi mga, kamusta? Nalipungatan si Pedro. Weird na! Ha? Sabi, multo na nung panahon pa. Napagkama na lang multo ang Panginoon.
Totoo hindi? Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Itong linggo lang na ito, kilala niyo si Banserban Jan Anosike? Kilala niyo yun? Yung, Shahira! Tapos yung mga mata, yung mga mata, yung namumuti-muti yung mga mata. Ano, demonyo na to! Sabi ko, pagka nakating kayo ng conference sa Cuneta Aserdom, baka kung kayo ay, kung kayo Kristiyano na disenteng-disente, baka lumabas kayo ng ng Cuneta Aserdom eh. Kasi bakit? Saan nakakita nagpipreach? Yung katabi mo, yung saman, wala namang lay hands. Walang lay hands, wala nang delay hands. Kung saan ka makita, sigawan. Talagang parang mga baliw. Talagang parang mga baliw. Eto na. Eto na. Ginawa ko, itong cellphone ko, plinay ko ngayon, Jan Anosike. Yung Jan Anosike, plinay ko. Ganun. Tapos, tulog ulit ako. Nagising ako, alas 7:10 ng umaga. Kasi binuksan ko yun alas 6. Alam niyo ba yung 7:10? Sabi sa ni Lord, Matthew chapter 7 verse 10. Kasi 7:10 yun eh. Pagbukulat ko sabi, kung kayong, verse 10 pala, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kapag kayo daw humingi ng isda kay Lord, ibibigay ba sa'yo ng Lord ng ahas? Ha? So kapag nanghingi ng Holy Spirit, ano ibibigay sa'yo ng Lord? So bakit tingin ninyo yung mga milagro ahas gawa ng demonyo? Hello? Alam niyo ba na maraming Kristiyano ngayon, maraming mananampalataya ngayon, parang walang pananampalataya? Alam mo, sabi sa akin ng Lord, yung mga mananampalataya, parang walang pananampalataya. Pag nagkwento ka, nakita ka ng angel, nakita mo si Jesus, nakita ka ng ganito, parang, totoo hindi? Hello? Hello? Alam niyo po, darating ang time, tatama rin na po akong mangaral. Tanungin niyo ako bakit? Kasi dami nangangaral eh. Napapagod na ako mangaral. Hindi naman nagbabago buhay ng mga tao. Yung mga nagbabago lang, yung mga isinasabuhay yung pangangaral. Darating ang panahon, gusto ko na mag-demonstrate na lang. Yung nakatayo ko dito, Lord, dali mo nga yung anghel mo ng apoy, na makakita na lang kayo dyan ng mga literal na apoy na lumaliyab. Alam niyo ba, sabi ng Lord, sinabi ng Lord kay Benihin, darating ang panahon, yung pillar of clouds sa fire, yung Shekinah glory, sa panahon ng worship, bababa na sa church. Literally. Kaysa magturo ka, sila nagpapagaling, i-demonstrate mo na lang kung paano Sino dito yung walang paa? Alam niyo ba yung kwento na yon? Ha? Alam niyo ba yung kwento na yun? Yung isang man of God? Sino ba yun? Nakalimutan ka ng pangalan nun. Isang man of God. Meron nagpa-pray sa kanya, wala siyang paa. Sabi ba naman ng man of God, kaya ito gawin ko, wala kang paa? Pumunta, bukas, umalis ka. Bumili ka ng pair shoes. Bumili ka ng sapatos na dalawa. Dahil siya nanampalataya siyang lingkod ng Panginoon yung nagsalita na si Spiegelsport. Pumunta siya ng store, bumili ng sapatos. Kinatawanan siya ngayon doon sa kasi bumibili ng sapatos si Manong, wala man lamang paa, walang paa. Yan na, parang na to parang rapture na. Pakipatay nga, pakipatay smoke sa inyo. Alam niyo nangyari? Nung bumili siya ng sapatos, sa moment na sinususukatin niya yung sapatos at wala siyang paa, lumitaw po yung paa niya. Alam niyo po, may palabas po sa Sidrot, isang napakagandang kwento, tawa po ako ng tawa. Alam niyo bakit? Yung isang pastor, kwento ko, hanapin ko nga sa YouTube yun. Isang pastor na nagluluto, nahiwa niya yung kanyang daliri. Halos paputol. Ngayon ginawa niya, pinatahik niya. Kasi alam niya mawalan ng daliri.
Tapos, yung sa gawain na siya ngayon, yung nasa harapan niya, nasa wheelchair. Nasa wheelchair. Bumaba yung presence ng Panginoon habang nagpipreach itong pastor na ito. Pag dulo niya ng gano'n, in the name of Jesus, natanggal yung daliri. Tumalsik dun sa naka-wheelchair. Kwento to. Ano to? Nasa YouTube to eh. Documentary. Pag talsik nung daliri, yung naka-wheelchair, tumalong. Matakot. Tapos, nung pagkaroon niya, nagulat lahat, nasa wheelchair siya. Nasa wheelchair. Alam mo nangyari? Nagulat siya. Alam niyo po, yung daliring natanggal ni anointing. At ang kagandahan po doon, yung pagkalsik po ng daliri na yon, parang si Piccolo, brand new na daliri ang lumabas. Alam niyo po sa Azusa Street Revival, documentary po yan sa Amerika, Azusa Street Revival, i-check ninyo. Nag-worship sila sa bahay lang nila. Kahit Muslim na dumaraan doon sa pintuan ng bahay ng simbahan na yon, gumagaling lahat. Hello? Sino dito gusto maging weird? Amen po ba? Naniniwala ba kayo kahit ang baby pwede na mapuspos ng Holy Spirit? Yun, nasa sinapupunan pa lang, pwede na mapuspos ng Holy Spirit. Si John the Baptist, sa sinapupunan pa lang Elizabeth, napusposan ng Holy Ghost. Weird talaga si Lord. Amen po ba? Introduction pa lang to Sa palagay ko, kami mga apostol ang ginawa ng Diyos, pati yung ilaw naging weird. Sa palagay ko, kami mga apostol ang ginawa ng Diyos ang pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin, mga taong nahatulan sa kamatayan. Alam niyo po ba, may sabihin ako sa inyo? Ang mga martir, ang destination natin kamatayan. Ito ang destination natin. So the more kang nahihirapan, alam niyo po ba, ito po ay sungay. Tama ito eh. Nung hinipan ito sa Biblia, ang narinis, power. Tama ba ako? Ngayon, doon sa Revelation, sabi niya, walang makapagbukas ng selyo. Anong sabi ng matanda kay Juan? Behold, the lion from the tribe of Judah. Tignan mo, look, behold, tignan mo siya. Nung tinignan ni John, yung sinasabi niyang lion, hindi lion na nakita ni John. Isang tupa na animoy pinatay na may 7 sungay. Ano daw? Isang tupa na animoy pinatay may 7 sungay. Yung word na pinatay dyan, kapag ikaw patay ka na sa lahat ng pride and ego mo, doon re-release ang power ng Lord sa buhay mo. Hello? Hello? Sino mas paniniwalaan mo? Doktor na tao lang o yung salita ng Diyos na Diyos mismo? Ha? Anong sabi kanina ng 447 number ng gematria number ng Hebrew? My God is God! My God is God! Sa vision ko, di ba? Bigyan ko number 447. My God is God! Sabi ng doktor, wala, ito na yung buhay mo, ganito na. Sabi lang yun ng doktor. Iba ang doktor ng mga doktor. Ang sabi ng mga doktor, you will not die. Hello? Hello? Amen. Yung isa pong yung aking pong hipag. Hipag ba tawag doon? Asawa ng kapatid ko. Hindi pa mahaba po ko nun. Nanay ni Esyang. Galing po ako ng National Prayer Gathering sa Cuneta Asrodong. Puspos pa ako ng Holy Spirit. Gumising umaga. Sabi niya, Kuya Ding, pwedeng daw sa akin eh. Nakatingin siya sa akin. 2016, hindi pa mahaba buhok ko ha? Hindi pa mahaba. Sabi sa akin, Kuya Ding, napanaginipan kita kaninang madaling araw. O ano? Lumalakad ka sa tubig. Yung tubig, kuya, napakalinaw, crystal clear. O tapos, kaso iba itsura mo. Ba't ganun, sabi niya? Ano bakit?
ang haba ng buhok mo, kulay puti, pati balbas mo, para kang ermitanyo. Hindi ba po mahaba buhok ang time na nun? Isa pong kabataan naman doon sa Malabon, si Bukbok. Ngayon, naginip ako kagabi. Ano? Nasa likod mo si Elijah. Ang haba ng buhok mo, kuya. Kulay puti, parang gold. Hindi pa rin po mahaba buhok ko nun. Hanggang isang araw, nandun po ako sa pharmacy. Ano ba yung sikat na pharmacy? Mercury Drug. Habang nandun ako sa labas ng Mercury Drug, nagkaroon ako ng vision. Maiksi pa po buhok ko. Yung naggupit po rito, si Brother Dennis. Yung huling naggupit ng buhok ko, si Bro Dennis. Kaya po ako nadala. Maiksi pa po yung buhok ko nun. Nagkaroon ako ng vision. Sa pangitain ko, nakita ko yung sarili ko nakatayo sa akin. Nakakulay puting damit, maaba ang buhok. Pero medyo matangkad sa akin yung spirit ko. Wala sa 6 feet, nakagano ko eh. Nakatingin siya sa akin. Puting-puti yung damit ko. Ako, ganito lang height ko ha. Siya, medyo malaki. Pero alam kong ako yun. Alam mo, sabi sa akin ng spirit ko, ako yung future mo. Darating ang panahon, ikaw, magiging ako. Huwag mong tignan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Kasi sa future mo, ito ka. Kaya doon na po ako nag-decide na magpahaba ng buhok. Si Ate Jo na naginip. Sa panaginip ko, mahaba daw yung buhok ko. Sabi niya, Pastor, bakit di ka nagpapagupit? Magpagupit ka na, pati balbas mo, haba-haba. Alam mo, sabi ko sa panaginip? Ano sabi ko? Ayaw daw akong pagupitan ni Lord. Mga kapatid, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng kapamaraanan. Hindi ako special. Depende sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kung hindi ka marunong mag-preach, si Smith Wigglesworth yata yun eh. Alam niyo ba yun? Kung paano nagpipray sa may sakit yun? Nananapak. Gusto nyo kayahin ko dito? Mami, try ko sa'yo. In the name of Jesus. Suka. Kung ikaw yung hindi mananampalataya, o mananampalataya ka man na disente, ano hindi susuka? Sinigmuraan mo. Tumayo ngayon. Sabi, tinanong, nasaktan ka ba? Hindi. Tinanong si Smith Wigglesworth, bakit po yung sinusuntok ninyo hindi nasasaktan? Alam mo sagot niya? Every time nanuntok ako, nakikita ko evil spirit sa loob ng katawan. Kapag sinuntok ko yun demonyo ang nasusuntok ko palabas. Hello? Hello? Sino dito handang hamakin alang-alang sa pagsunod sa Panginoon? At kapag hinamak ka, pagpatay ka na, yung 7 sungay ng Panginoon, the 7 horns of God, the 7 powers of God, the 7 Spirit of God, in Revelation chapter 5, magmamanifest sa buhay mo kapag patay ka na sa ego and pride. Alam niyo po ba, ito pong si Moises, sabi sa akin na Lord kanina, ito si Moises, galing po siya sa mayamang pamilya. Kasi siya po ay prinsipe ng Egypt. Alam mo, sabi ng Lord sa akin kanina, anong ginawa ko kay Moises? Inalis ko si Moises doon sa kayamanan ng mundo. Alam niyo ba yon? Tapos, napunta siya ng Midian. Naging pastol siya doon. Inalis ko sa isipan niya ang karangyaan sa mundong ito para maunawaan niya ang tunay na kayamanan ay ako. At anong ginawa ni Moises? Siya yung ginamit ng Panginoon para gumawa ng tabernacle. Ng Ark of the Covenant. Kasi bakit? Kailangan burahin ng Panginoon yung worldly mindsetting mo sa isipan mo para maunawaan mo ang tunay na kayamanan ay siya. Hello? Amen po ba? Ngayon po, tingnan po natin ito. Hinahamak ka sa lahat ng tao. Ang katulad na may mga taong nahatulan ng kamatayan. So kapag martir ka mga kapatid, the more ka nasasaktan, the more tayong binibreak ng Panginoon, the more tayo nagiging masaya. Hello? Handa ka na ba? Tuksuin. Sige nga, sino dito handa na? Hindi nga. Taas kamay dito.
Handa ka ng kutsa-kutsain? Mabuangagin kayo dyan. Kanina, tatawa-tawa lang kayo. Nasalta lang yung paso nyo, yak-yak naman kayo. Tapos may nakita pa ako, may tumatawa pa. May iyak-yak tawa. Yung pala, laping spirit. Hello? Hatulan ng kamatayan. So, ang martyr, sabi po sa Bible, sa John chapter 12, maliban ang butil ng trigo, mahulog sa lupa at mamatay, mananatiling nag-iisa. Pero kapag nahulog ka sa pride mo, nawala ka doon sa taas ng pride mo sa buhay, nahulog yung butil, at ikaw ay binaon sa lupa at namatay ka, sa lahat ng pride na meron ka, pasisiburin ka ng Panginoon ng tunay na buhay. Hello? Alam niyo ba may prayer ako? Sino malaman ko na prayer ko? Naniniwala pa kayo si Jesus sa loob natin? Alam mo prayer ko? Sumilip si Lord at makita sa camera si Lord Jesus Christ. Alam mo ako, naniniwala ako kahit hindi ko nakikita. Kasi hindi ko naman kailangan makita para maniwala. Kasi naniniwala na ako kahit hindi ko pa nakikita. Kaya sabi ni Jesus, mapalad yung mga naniniwala kahit hindi nakikita. Isang panoorin para sa sanlibutan. So alam ng Panginoon, darating ang time, pagtatawanan tayo sa Facebook. Dahil, wala naman sa Biblia, pa-explain na yan, pabagsak-bagsak na yan. Totoo hindi? No? Ng mga anghel at ng mga tao. Verse 10, kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Mga kapatid, dapat ngayon pa lang, handa ka ng tawaging hangal alang-alang kay Jesus. Sino yung mga hangal dito? Hangal kay Lord. Mga hangal para kay Lord, mag-amen. Yung mga hangal kay Lord, mag-amen. Hangal ka sa harapan ng mundo, pero matalino ka sa harapan ng Diyos. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Become rich towards God. Di baling mahirap ka sa mundong ito, pero mayaman ka sa paningin ng Diyos. Kaysa mayaman ka sa mundong ito, mahirap ka naman, dukha ka naman sa paningin ng Panginoon. Pero mas maganda rin, kung mayaman ka na sa mundong ito, mayaman ka pa kay Lord. And then, gandang blessing doon. Pero saan man ka man dalhin ng Diyos doon? Alam niyo po, hindi ko alam kung kailan ko po pwedeng ituro yung 10 attitude how to hold the wealth. Tinuro sa akin ng Lord nung Biyernes. Anong Thursday? Alam mo, isa sinabi sa akin ni Lord, gusto niyo marinig? Huwag mong hayaang maging masaya ka sa kayang ibigay ng material na bagay. Nagulat ako, bakit ganun mo? Totoo naman talaga, ang pera nakakapagbigay ng kasiyahan eh. Tama hindi? Sabi ni Lord, do not seek comfort from material thing. Kasi kapag nag-seek ka ng comfort sa material na mga bagay, darating ang panahon, magiging replacement ng material na bagay ang Panginoon. Kaya dapat ang comfort mo lang hindi sa material na bagay, kundi sa Panginoon. Grabe, no? Alam niyo, nakuha niyo yung idea. Kaya blessed are those who mourn. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin ng Panginoon. Kasi ang totoong kayang humanda ng kayamanan, hindi kayang aluwin ng pera at kayamanan ng milyon. Dapat hindi ka kayang aluwin ng pera. Kasi kung kayang aluwin ng pera, madidisib ka. Pero kung ang Diyos, ang naniniwala ka na hindi pera ang kaya mag-aliw sa'yo, ang Panginoon lang, then pwede kanyang pagkatiwalaan. Amen. Okay na ba? Tuloy-tuloy ko ba? Kayo na may marurunong. Di baling hindi ka marunong sa paningin ng mundo. Di baling mangmang ka sa paningin ng mundo. Hello? Mahihina naman kami. Kayo na may malalakas. Sabi dito kanina, yung una daw, mga nahatulan ng kamatayan. Pangalawa, mga hangal alang-alang kay Kristo. Ito yung mga martir. Pangatlo, ang mga martir,
mahihina. Mahihina tayo sa paningin ng mundo. Ano mahihina? Pinili ng Diyos sa mga mahihina sa lipunan ito para pahiyain ng mga mayayaman, matatalino. Pangatlo, mahihina. Pang-apat, mga hinahamak tayo. Hinahamak kami. Kayo na may pinaparangalan. Alam niyo po ba may sabihin ako sa inyo? Okay lang kayo kahit hindi kayo parangalan ng tao? Okay lang sa inyo? Pero kung ang Diyos naman magpaparangal sa'yo, sabihin nyo nga po, rich beyond measure. Alam niyo ba, sabi sa akin na Lord ngayon lang, habang nakatingin ako sa Ate Shaira, sabi sa akin ng Lord, kapag kaya mong lumiban ng simbahan sa araw ng linggo, dahil mas pipiliin mo yung negosyo mo, hindi kayang pagkatiwalaan ng Lord sa kayamanan. Kung umunlad man ang negosyo mo, hanggang $1,000,000 lang yan. Pero ang totoong kayang pagkatiwalaan ng Lord, yung rich beyond measure, yung mga blessing na hindi mo kayang sukatin, yung mga taong walang pakialam sa material na bagay for the sake ng Panginoon lang kanilang buhay. So, isa pa dito, hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami, panglima, pinapahirapan at walang matirhan. Kita po ninyo, parang mga NPA po ang mga apostol, si Apostol Pablo. Ano ibig sabihin ito? Parang wala kaming tirahan. Ha? Handa ka ba, kapatid? Umalis sa aircon na bahay mo para mag-mission sa church na wala man lang. Aircon naman tayo, puro kawayan Yes. Kaya niyo bang iwan yung komportableng buhay niyo sa palasyo para pumunta sa mission? Ha? Alam niyo, sabi ni Lord? Sabi ni Lord sa akin sa Isaiah chapter 58, kapag pinakain mo, nagugutom. Pinatira mo ang walang tirahan. Pinainom mo at dinamitan mo ang mga walang damit. Sabi na Lord, kapag tinawag mo ako, tutugon ako, sasabihin ko, naririto ako. Alam niyo po, handa pa tayo magutom, alang-alang kay Lord. Ha? Eh, ang problema ng mga Kristiyan, ng mga half-truth, alam niyo half-truth Christian? Ay, hindi ganyan. Dapat kapag born again ka, Kristiyano ka, pinagpala ka. Dapat ang Kristiyano pinagpapala. Tama ba yun? Tama. Pero may tanong ako. Mayaman ba si Pablo? Ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya dito. Hanggang sa oras na ito, verse 11. Basahin nyo nga. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, at halos ubad. Wala silang damit. Wala silang masuotan. Wala silang papalit ng damit. Kami pinahihirapan. Sabi ng iba, half-truth. Ulitin ko, half-truth Christian. Half-truth. Ibig sabihin ng half-truth, masyadong dogmatic sa isang side lang. Pag Kristiyano ka daw, dapat ikaw daw ay mayaman, maunlad, everything is well. Tama naman yun. Pero half-truth yun. Eh paano kapag tinawag ka ng Lord sa kahirapan? Sabi sa Bible, hindi ba ninyo alam na maraming tinawag ang Diyos na may hirap para payamanin sa pananampalataya? Pagsasabi mo ba? Tingnan mo yung taga-Smyrna. Panggan niyo po ako ha. Yung church ng Smyrna. Anong sabi niya? Alam kong mahirap ka. Pero ang totoo, mayaman ka. Yung isa naman, tinuturing mo sarili mong buhay pero ikaw ay patay. Alam niyo po, dalawa po ito eh. Makinig kayo sa akin mabuti. Gigitna na ako sa cross. Sabi ng isa, pag sumunod ka kay Lord, magiging mayaman ka. Sabi ng isa, pag sumunod ka kay Lord, maghihirap ka. Eh, saan pa talaga? Ano sabi ni Job? Sasambahin mo lang ba ang Diyos? Sa panahon na ikaw ay nananagana. Hindi pa siya sasambahin mo rin sa panahon na ikaw ay wala. So, ibig sabihin nun, hindi sitwasyon. Who cares? Meron ka man para sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala ka man para sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron ako o wala, magpupuri ako kay Lord. Kasi ang pagpupuri ko kay Lord, hindi nakadepende sa sitwasyon ng buhay.
Hindi nakadepende sa bank account. Hindi nakadepende sa pera mo. Kaya huwag niyo sabihin na pagkat wala siyang pera, hindi siya pinagpapala. Huwag mo rin sabihin, porkit pa pera siya, pinagpapala siya. Kasi maging si Satanas, kaya magbigay ng kayamanan. Hello. Ngayon, kapag pinagpala ka, sister, pinagpala ka, brother, isa lang yung sabihin nun. Alam ng Lord na alam mo kung paano gamitin yung blessing. Baka kaya ayaw kang bigyan ng pera. Kasi baka maligaw ka. Baka naman kasi, kaya ka binigyan ng pera, ng blessing ng Lord, kasi alam mo kung paano mo i-manage at kung paano mo gagamitin sa kaluwalhatian niya. Ngayon, kung tinawag ka ng Lord sa kahirapan, nakakain ka naman 3 times a day, at naging tapat ka sa Panginoon, hindi pag kamatay mo din sa mundong ito, aalipin ka ng Diyos, may reward ka sa katapatan mo sa Kanya. Kung ikaw naman ay mayaman, pinamahagi mo yung kaiman mo para sa harian ng Panginoon, maraming pakagalala ka doon. Pag namatay ka, mayaman ka man o mahirap, ang point doon, tapat ka dapat kay Lord. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So yung mga martir dyan, handa ba kayo maggutom? Handa ba kayo maglakad? Papuntang pande? Handa ba kayo? Ha? Tandaan ninyo. Makinig kayo lahat. Ang nagbibigay pala ng covenant, 1 ka lang. Nagastos ko pa yung 600. Pambili ng bigas, itlog. 1K lang. 1,300. Yung 1,300 na yun, yung, sabi ko, kung ano yung nalikom ko, yun yung pagkain natin sa linggo. Ha? Oo. Yung 1,300 na yun, gasolina ng Carmacho, may bigas pa, may pagkain pa. Kaya sabi ko, utangin ko muna, Ate Jillian, ako na magbabayad. Okay ba tayo kahit magpasing tayo sa linggo? Ha? Wala akong makikita kung makain ng damo dyan. Ganun ang martir. May pera o wala, magpupuri kay Lord. Sabi mo nga, I am not a picnic disciple. Alam mo yung picnic disciple? Bumupunta lang ng simbahan kapag may pagkain. Ang tawag dyan, ABCD Christian. Alam mo, ABCD Christian? A, pumupunta lang ng church kapag A, anniversary. D, birthday. C, child dedication. D, death celebration. Death anniversary. Uy, anniversary ngayon, magkikita na naman kami, reunion. Simbahan. Uy, birthday ni Pastor, reunion ulit. Uy, may child dedication. Ninong at ninong, pupunta na naman sila. Kaya tawag sa'yo, ABCD Christian. Kapag may handaan lang, nandoon. Gusto nyo yun? Amen. Ngayon, medyo practice tayo, ate. Maging manhid na kayo kung ano sabihin ng mundo sa inyo. Baliw! Matagal na, kayo mo nalaman. Diba? Kasi Pastor Baliw, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho, iniwan. So what? Nakatingin lang kayo sa mga bagay sa mundong ito. Hindi ito ang totoong tahanan natin. Hello? Walk like Christ. Live like Christ. Doon po sa nanonood sa inyo ng live, ng online o uploaded video sa YouTube. Kung hindi nyo kayang pagkatiwalaan sa maliit na bagay. At mas mahalaga sa inyo, yung sitaw, yung isang plato ng pagkain, mas mahalaga kaysa doon sa birthright ninyo na pinagpalit ni Esau kay Jacob. Kaya po, hindi kayo pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malaking bagay. Anong sabi sa vision ko kanina? Acts chapter 7 verse 44. Ang Diyos na nagutos kay Moises na gumawa ng isang templo. Isang toldang tipan na nadala-dala nila nang sinasakop nila ang kanilang mga kaaway. Ano sabi ng Panginoon sa akin kanina?
Di baling tolda lang ang simbahan mo. Kapag kasama mo naman ang presensya ng Panginoon, lahat mapagtatagumpayan mo. That's why si Jesus Christ, hindi siya nagtayo ng sarili niya simbahan. Para ipakita sa atin na hindi building ang mahalaga, kundi yung presensya niya. Hello? Amen. Amen. Yung GIL, a church without a roof. Tayo hindi. Literal na toldang ipanan. Kasi tolda lang eh. Amen. Dito na po, malapit na pong matapos. Verse